Hello po sa inyong lahat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking Oishi Sarap Channel. Konnichiwa. Ngayong araw po tayo po ay gagawa ng ube kalamay. Actually, meron na po tayong video nitong ube kalamay. Kaya lang, meron tayong mga natanggap na request na kung pwede ulitin natin. At may mga comments na parang hindi nila type yung kalamay may syrup. Kaya explain po natin dito na pwede naman natin kainin yung kalamay. Ng kalamay lansong lang at lalagyan lang ng latik dun sa pinakatap. Okay, ito po mga kailangan natin. Meron po tayo dito yung mochikona o glutinous rice flour. At lalagyan ko po ito ng ube halaya. Kung wala naman kayo nito, pwede po itong ube powder. May nabibilan po dito. At meron tayo ditong coconut milk para po ito sa latik. Lalagyan din natin ito ng ube flavoring or ube color para mas matingkad at mas masarap yung lasa ng ating ube kalamay. At para po doon sa syrup, lalagyan din natin syempre ng syrup ito. Ngayon, yung mga hindi type ito, okay lang. So, meron po tayo ditong pandan water. Pinaglagaan po ito ng pandan. Kanina kasi gumawa ako nung ginataan. So, natira ito. At meron po tayo dito yung itong pinaglagyan ng langka na tubig sa lata. Sayang ito. Nandito na iwan yung lasa ng langka. Kaya gagamitin natin ito. Meron tayo ditong sugar. At itong langka, yan o, pinag-cut natin ng 4 strip. Manipis lang ang cut niya. At kailangan po natin dito ng vanilla extract. Okay, ito po lamang ang ating mga kailangan sa pagluluto po natin dito po sa ating ube kalamay. Okay, madali lang pong gawin ito. Kaya nga lang, nasa 3 stages po ang paggawa. Umpisahan na po natin. At ngayon po, ang pinakaunang gagawin natin, so itong isang latang gata, inilagay natin dito sa isang lutuan. Ito po ay lulutuin natin, pakukulaan natin sa mahina lang ang kailangan ng apoy natin dito hanggang sa makabuo tayo at makagawa ng latik. Parang napaka-oil nitong gata na to. Oh. Okay, maghihintay na lang tayo. At ngayon po, pagkaraan ng halos 20 minuto nating niluluto itong latik. So, okay na ito. Ito yung kailangan nating kulay ng latik. At medyo magda-dark brown pa ito. Kaya, i-turn off na po natin yung heat. Kasi habang mainit ito, naluluto pa siya. Ang daming oil, oh. Okay, ngayon pupunta na tayo doon sa susunod nating gagawin. At ngayon po, ang susunod po natin gagawin, gagawa po tayo ng syrup. Bago tayo gumawa ng kalamay, kailangan kasi nakahanda na itong latik at saka itong syrup. Okay, lalagay natin dito yung pinaglagaan ng pandan. Dito sa isang lutuan. At ilalagay din natin itong pinaglagyan ng langka yung nasa lata. Oh. Yan. Ilagay natin. Dito po, ilagay na rin natin itong sugar. Okay, lulutuin po natin ito hanggang sa medyo magtiken yung syrup na to. Mamaya natin ilalagay yung langka. Pagkaraan ng halos nasa 5 minutes na nating binoboil ito. So, nilagay ko ulit kasi itong dahon ng pandan. Alisin natin. Okay, then ngayon dito, ilagay na po natin itong langka. Lagyan na rin po natin ng vanilla extract. Kasi pangpasarap yan. Okay, then ngayon, parang minamatamis natin yung langka dito. Hintayin natin medyo magtiken pa ng konti itong ginagawa nating syrup. At ngayon, pagkaraan po ng halos mag-20 minutos na nating niluluto ito. So, ayan, oh.
Nag-thickened na siya. So, okay na po ito. So, halos nasa 20 minutes na ginawa po natin itong syrup at saka yung latik, ganun din. Okay, turn off na po natin yung heat. Hihintayin nating lumamig ito. Samantala, gagawin po natin yung dough ng kalamay. Gagawin na po natin itong ating kalamay. So, gagamit tayo dito ng cooking gloves. Yan o. May mga nagko-comment kasi sa atin dito, gumagamit daw tayo ng surgical gloves. Hindi po ito surgical gloves. Ito po ay ginagamit talaga sa cooking. Ayan o, nakalagay for kitchen. Talaga pong ginagamit ito sa pagluluto. Okay, kaya nga meron siyang blue. Yan o, may blue. Merong white. Merong pink. Iba-iba siyang kulay. So, ito gagamitin ko, blue at saka white to. Gagamitin ko to. So, ang gagawin natin ngayon dito sa isang mixing bowl. So, itong muchkona, itong ating glutinous rice flour, ilalagay po natin dito. Okay, at dito po, lagyan po natin siya ng konting sugar. Konti lang. Ngayon, yung mga ayaw po ng syrup at ang gusto lang nila ay kalamay lansong, lagyan nyo po ng maraming asukal. Kasi kaya konti lang ang nilalagay kong asukal dito. Kasi nga, lalagyan po natin ito ng syrup. Ilalagay natin sa syrup. So, haluin natin. Ngayon dito po, paunti-unti nating lalagyan ito ng tubig. Yan, habang hinahalo natin yan, habang i-minimix natin, o, mamasahin natin ito. Pag okay na siya, tsaka natin ilalagay itong ube. Okay, then ngayon, okay na po ito. So, ayan, o. Nagka-dikit-dikit na siya, okay na siya. Ang gagawin natin, lalagay na natin itong ating ube halaya. So, kailangan dito, mag-combine din lahat ito. Haluin natin itong mabuti. Okay. Hirap. Kaya nga hindi pwedeng hindi kamay ito eh. Kailangan kamay. Then dito po, lagyan natin ng paunti-unti nitong food color. Wow. So, mix. Haluin natin mabuti. Hirap. Ayun, malagkit. Kasi nga kalamay ito eh. Ganyan talaga kalamay. Okay, then ngayon, napaghalo na natin mabuti. Para hindi dumidikit sa kamay. Kasi meron tayo dito yung oil ng latik. Yan o. Lagyan natin yung kamay natin. Para hindi siya dumidikit. Gusto nyong mag-add ng ube, itong color, pwede. Lagyan nyo rin. Pero para sa akin, okay na to. Kasi yung kulay nung halaya, nag-mix pa doon. So, ayan o. Ngayon, ang gagawin po natin dito, so, hindi na ito kailangan. Ito, ngayon, itong ating i-steam po natin. Meron tayo ditong steamer. So, ang ginawa lang natin dito, itong oil ng latik, i-rub natin itong cooking paper dito, parchment paper. Nilagyan natin para hindi dumikit yung kalamay. I-rub natin yung paligid niyang parchment paper. Then dito po, steam natin itong kalamay. Ilalagay natin dito sa steamer. Isali natin dito. Ito kasi mamaya aalsa ulit ito eh. Pag ini-steam natin. Yan o.
Ayusin lang natin dito evenly. Kasi medyo aalsa yan mamaya. Okay, then ngayon, iayos na natin dito sa steamer. So, ayan o. Narito na yung ating kalamay. So, steam na po natin ito. Okay. Naalisin ko itong aking madumi. At ngayon, meron po tayo dito yung cover ng ating steamer. Nilagyan natin ng tiklot para yung nag-evaporate na tubig hindi pumunta doon sa kalamay. Okay, steam na po natin itong ating kalamay. At ngayon po, pagkaraan ng halos mag to 25 minutes na ini-steam natin itong kalamay natin. So, tingnan natin ngayon. So, ako kasi palagi 25 minutes okay na. So, ngayon meron tayo ditong skewer. Check lang natin. Yan o, malinis na yung loob. Okay, hindi na dumidikit. So, ang gagawin natin, i-turn off na po natin yung heat. At hahanguin natin ito, hihintayin lang nating mag-cool down siya. At pag malamig na, at saka natin ito lalagyan ng latik. Ngayon, pagkaraan ng halos 30 minutes, so narito na yung ating kalamay, nag-cool down na siya. Malamig na, kaya pwede na po natin itong i-serve at kainin. At tulad nga ng sinabi ko, pwede po natin itong kainin nang hindi na natin lalagyan ng syrup. So, narito yung syrup natin at narito naman yung latik. So, ang gagawin natin dito, pag hiniwa-hiwa natin ganyan yan, no, hati-hatiin lang natin. Depende sa gusto nyong pagkaka-cut dito sa kalamay. Pero, karaniwan kong nakikita sa mga kalamay lansong, parang ganito, oh. Ginaganyan nila. Tapos, nilalagyan nila ng latik sa pinakatap. So, nilalagay ko lang dito sa syrup itong pangkat natin para hindi dumikit. Okay, ganyan lang ginagawa nila dyan eh. Tapos, kakainin nila yan. Nilalagyan ng latik. Yun nga lang, pagka hinalo natin ito, mag-add kayo ng konting sugar. Kasi ito, hindi ko masyadong nilagyan ng sugar. Kasi nga, mas gusto ko yung nasa syrup itong kalamay. Tsaka din yung mga binibigyan ko nito, gusto rin nila yung may syrup. So, ang gagawin natin dito, ganyanin lang natin, oh. Ganyan lang ang cut niyan. Diba, pagka may mga binibenta sa ano, kahit naman sa mga mahablangka tsaka sa putong nasa bilao, ganito ang cut minsan eh. Okay, ito po yung kalamay lansong kung tawagin. Kasi nga, nilansong lang siya. Ang ibig sabihin ng lansong, steam. So, ngayon, ang gagawin natin dito, pag kalamay lansong, so, nilalagyan lang ng latik, oh. Ganyan lang yan. Yan, oh. Yan yung kalamay lansong. Mas madali nga ito eh. Kasi hindi na kayo gagawa ng syrup. Okay, tapusin natin ito. Kaya lang, pagkaraan ito, gugupit-gupitin ko pa rin ito kasi lalagay ko doon sa syrup. Ipapakita ko lang sa inyo itong ganitong style ng kalamay. Okay, so eto na. Oh, ayan oh. Ito yung kalamay. Ito kalamay lansong ang tawag dito. Nilalagyan lang siya ng latik. Tapos, kakainin nyo. Kukuha kayo ng isang hiwang ganyan dyan. Yan. Tapos, ito, isa-serve nyo. Yan. Gusto nyo, dalawang hiwang ganyan. Diba? Oh, ito yan eh.
style ko naman. Ang gagawin ko dito, so alisin ko muna itong mga latik uli. Lagay ko dito. Alisin ko ulit ito ha. Ito lang kalahati, aalisin ko. Okay, yan ha. So, ang gagawin ko naman dito, so mayroon tayong gunting, oh. Tabi ko nga itong latik. Then, dito, hawakan natin yan. Gugupitin natin yan. Then, dito, hindi na lagay kong ganyan dyan yan, no? Dito, i-focus natin itong syrup. Gupitin natin ganyan. Yan naman yung kalamay sa latik. Kayo, medyo mainit-init pa siya eh. Ito naman yung kalamay na sa syrup. Masarap ito. Ito yung ginagawa sa amin sa Bulacan. Kasi itong sarap nung syrup nito, yung pandan at saka yung langka, talagang nakakapagpasarap talaga yun. Ganyan lang yan. Diba oh? Ngayon, depende sa inyo kung ano gusto nyo. Kasi meron kasi yung iba eh, sabi nila bakit nasa ano yan de, tubig-tubig yan, sabi ng mga ibang nagko-comment. I-try nyo lang kasi kung alin ang mas masarap. Okay. So, tapusin lang natin ito. Pwede namang hindi natin gupit-gupitin kaagad dito lahat eh. Pwede kung ano lang yung makakain natin, yun lang ang gugupitin natin. So, ganyan, no? Yan pa natin ang langka. O, diba? Mas okay. Okay, sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating kalamay. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette dito po sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po. Bye. Wow. Ang sarap.